Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Ay nagkaroon ng fire drill sa isang eskwelahan. Class, kapag narinig nyo ang tunog ng bell, ay pumila kayo ng maayos at maingat na lumabas ng classroom. Pagkatapos, ay mag-a-assemble tayo sa school grounds. Malinaw ba? Sabi ng guro. Yes, ma'am! Sagot ng mga estudyante. At nagsimula na nga ang fire drill sa buong eskwelahan. Isa-isang nagsilabasan ng mga estudyante mula sa kanilang classroom. Subalit isang grupo ng mga kababaihang estudyante ang tila may ibang plano ng mga oras na yon. Sa halip na magpunta sa school ground, ay dumiretso ito sa likurang bahagi ng school building. Ano girls, handa na ba kayo? May sumundo na ba kay Carmen para dalhin dito? Sabi ni Sabrina, ang tumatayong leader ng grupo. Parating na sila sis, huwag kang mag-alala. Makakabawi na din tayo sa sumbongerang Carmen na yan. Nag-guidance tayo dahil sa babaeng yan, kaya lintik lang ang walang ganti. Kanoan? O, ayan na pala sila, sabi ng isang kasamahan ni Sabrina. Bakit niyo ako dinala dito? Anong gagawin niyo sa akin? Sabi ni Carmen. Manahimik ka? Pinahiya mo kaming lahat sa klase? Isinumbong mo sa guidance na kinikikilan ka namin? Ang lakas ng loob mo? Hindi mo yata kilala kung sinong binabangga mo. Sabi ni Sabrina kay Carmen. Pasensya ka na, Sabrina. Umiiwas lang ako sa gulo kaya nagsabi na ako sa mga guro natin. Padaanin niyo na ako please. Gusto ko nang bumalik sa klase. Pakiusap ni Carmen. Eh di dumaan ka kung kaya mo kami. Girls, alam niyo na ang gagawin. Sabi ni Sabrina. Isa-isang lumapit ang mga kasamahan ni Sabrina kay Carmen para kuyugin ang dalaga. Sa takot ni Carmen ay napaatras ito at hindi napansin ang nakatiwangwang na poso negro sa kanyang likuran. Ilang sandali pa ay lumapit na rin si Sabrina at itinulak si Carmen sa septic tank. Hala? Nang malaglag si Carmen sa butas, ay doon na nagsimulang magtawanan ang mga kasamahan ni Sabrina. Ha 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 ha! Pangit, mas bagay tawa ko. Yan ang bagay sa'yo. Tingnan natin mamaya kung sino ang uuwing kahiya-hiya ngayong maduming-madumi ka na at ang baho mo pa. Sabi ni Sabrina. Lumapit ang mga kasamahan ni Sabrina sa butas ng Poso Negro para silipin si Carmen. Sabrina! Mukhang hindi na yata gumagalaw si Carmen! Nagsimulang kabahan ang mga dalaga. Naku Sabrina, anong gagawin natin? Hindi na yata humihinga si Carmen! Maya-maya ay biglang dumating ang guro. Girls, anong ginagawa niyo dito? Di ba ang sabi ko sa inyo ay sa school ground tayo magkita-kita? Tanong ng guro. Ma'am, si Carmen po na-aksidente. Nahulog po siya sa Poso Negro. Sabi ni Sabrina. Agad na tumawag ng tulong ang guro para saklolohan si Carmen. Subalit huli na ang lahat. Nanlumo ang mga guro ng ihahon ng mga pulis ang walang buhay na katawan ni Carmen mula sa Poso Negro. Lumabas sa investigasyon na nabali ang leeg ni Carmen na mahulog ito sa butas. Bukod dito ay nabangas ang malaking bahagi ng mukha at nabiyak ang bungo nang tumama ang ulo sa konkretong lapag ng Poso Negro. Nang tanungin ng mga grupo nila Sabrina,
ang grupo nila Sabrina tungkol sa nangyari ay walang nagsabi ng totoo. Agad na isinara ang kaso ng pagkamatay ni Carmen nang mapaniwala ang mga pulis na aksidente lamang ang nangyari. Itong si Sabrina, ba't mga Sabrina, laging kontrabida, no? Lahat ng pelikula na panood ko, Sabrina, kontrabida pangalan. Inisip ni Sabrina na lusot na sila sa pagkamatay ng dalaga. Inakala niya na yun na ang huling araw na pag-uusapan nila ang tungkol kay Carmen. Subalit, nagkamali siya. Makalipas ang ilang buwan, ay isang email ang kumalat sa buong eskwelahan. Ang email ay may title na They Pushed Her. Naglalaman ito ng mga alegasyon na hindi aksidente ang nangyaring pagkamatay ni Carmen. Bagkus ay itinulak siya sa Poso Negro. Nakasaad din sa email ang isang babala para sa mga may sala. Para sa mga tunay na may sala sa pagkamatay ni Carmen Winstead, umamin na kayo bago pa kayo singilin sa naging pagkakamali ninyo. Sa halip na makonsensya, ay pinagtawanan lang ni Sabrina ang tungkol sa kumakalat na email. Magaling ba, Direk? Magaling, ah. Sige. Ako yun, ah. Wala pong effects. Kalokohan yan. Walang tumulak kay Carmen. Kitang-kita namin na naaksidente siyang nahulog sa Poso Negro. Diba, girls? Sabi ni Sabrina. Pero Sabrina, hindi ka ba natatakot sa babala na nakasulat sa email? Eh kung umamin na lang kaya tayo, ano sa tingin mo? Bulong ng kasamahan ni Sabrina. Ay, bulong pala. Pero Sabrina, hindi ka ba natatakot? Naluloka ka na ba? Wala tayong aaminin. At huwag kayong matakot dahil patay na si Carmen. Walang mangyayaring masama kung mananatiling tikom ang mga bibig natin. Sagot ni Sabrina. Makalipas ang isang araw, habang naliligo si Sabrina sa banyo, ay nakarinig siya ng tinig ng isang babae na humahalakhak. Sino yan? Hindi ako natatakot sa iyo, magpakita ka, sino ka? Sigaw ni Sabrina. Nagpatuloy ang malakas na halakhak na tila nagmumula sa alulod ng sahig ng banyo. Dito na nagsimulang tumayo ang mga balahibo ni Sabrina. Mabilis siyang tumakbo palabas ng banyo. Nang mawala ang tinig ay napaiyak si Sabrina dahil sa sobrang takot. At dala na rin ng pagod, ay unti-unti na siyang dinapuan ng antok. Subalit ilang sandali pa, ay bigla na lamang siyang nagising nang biglang may malamig na kamay na humablot sa kanyang braso. Umalingaw-ngaw sa buong kabahayan ang sigaw ni Sabrina. Nang silipin ng mga kasambahay ang kwarto niya, ay wala silang nakita na kahit na isang bakas ng dalaga. Kinabukasan ay kumalat ang balita sa nangyaring pagkawala ni Sabrina. Nagtaka ang marami nang i-report ng mga pulis na nagtagpo ang bangkay ni Sabrina sa loob ng Poso Negro kung saan din namatay si Carmen. Katakot naman. Lumabas sa medico legal na bali ang leeg ni Sabrina. Basag ang bungo at bangas din ang malaking bahagi ng mukha, gaya na nangyari kay Carmen. Hey!
Hindi doon natapos ang lagim sa Poso Negro. Sumunod na nawala ang mga kasamahan ni Sabrina. At bawat isa sa kanila ay pare-pareho ng kinasapitan. Ang lahat ay natagpuang walang buhay sa kakilakilabot na Poso Negro sa likod ng eskwelahan. Walang makapagpaliwanag o kaya'y makapagturo sa nasa likod ng krimen. Kumalat na lamang ang mga haka-haka na ang kaluluwa ni Carmen Winstead ang siyang naghihiganti sa mga estudyante. Ang dalagang dating binubuli noon ay labis na kinatatakutan ngayon. At wala ni isa man sa kanila ang kayang makatagal sa kilabot na hatid ng multo sa Poso Negro. Parang baka yung pagkasabi ko na negro. Negro. Creepy! Hello, nakakatakot ah. May dinadaanan pa naman akong Poso Negro sa gabi, partner. Ang babae sa septic tank. Nakakatakot, no? Huwag kang gagawa ng masama sa kapwa mo. Correct. Of course, hindi naman natin alam kung ang kwentong ito ay base sa tunay na events o katang-isip lamang, diba? Pero one thing's for sure, ang itunuturo ng kwentong ito na Mahiwagang Burnay, lahat po ng ginagawa po natin ay meron pong balik. Nakakatakot ang karma. At ang balik po sa atin ay 100-fold, 1,000-fold. Maaring nakakatakot ang karma, maaring ding nakakatuwa. Nakakatuwa kapag ka ang karma ay good. Tama. So, stick to the golden rule, mga kaibigan. Correct. Do unto others what you want others to do unto you. Ganyan. Diba? Maniwala tayo sa karma. Digital yan, mga kabisyo. Napakabilis. Bagay na ginawa mo sa ibang tao ay babalik sa'yo. What goes around comes around. Thank you, Mahiwagang Burnay. Thank you po. Huwag na masyadong takutin ng mga sarili. Madilim pa naman ang panahon. Malamang nagsusolo lang yung iba sa kwarto nila. Oo, di ba? Nakikinig na radyo, tapos Burnay. Ay, katakot. Taga-kalorke, di ba? Thank you. Thank you, Mahiwagang Burnay. May utang pa akong kwento ng Burnay, hindi ko pa po napopost sa Facebook. Basta i-search lang po sa Tambala, sa Facebook. Tambalan! Doon nyo po makikita ang mga kwento ng Mahiwagang Burnay. Like at share ng share para marami rin na makaalam ng kwentong ito. Corrected by mga kabisyo. Maraming salamat for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo, mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Henry Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ito na! Nagpaparamdam na ang ating Mahiwagang Burnay! Dark. And tall again. Hanggang dun lang eh. Hindi. Tall, dark, at kalbo. Okay. Ito ang type ni Juna sa isang lalaki. Bukod dito ay may rules din siya pagdating sa pakikipagrelasyon na hindi siya mai-in love sa isang kaibigan. Ang kaibigan ay kaibigan at walang taluhan. Pero ang lahat ng ito ay tila nabura sa listahan ni Juna nang makilala niya si Merv. Okay. Si Merv ay maliit na lalaki. Maputi ang balat at long hair. Nakilala niya ang binatang ito sa sociology org ng kanilang eskwelahan. At bagamat may ibang standard si Juna, ay hindi niya maiwasang mapangiti at kiligin nang una niyang makita si Merv. Best friend, kilala mo ba yung long hair na yun na nasa harapan? Ano bang pangalan nun? Tanong ni Juna sa kaibigan niyang si Juday. Okay, si Juna, kapatid ni Jonathan. Correct. Oo. Hindi, si Juna. Si Juna. Si
basta yun, si Juna. Tatay niya si Jordan. Promise. Best friend, kilala mo ba yung long hair na yun na nasa harapan? Ano bang pangalan nun? Tanong ni Juna sa kaibigan niyang si Juday. Yun ba? Si Merv yun. Si Merv Agustin. Si Juna pala, Junina. Yun. Si Merv Agustin. Matagal na siya sa org na to. Bakit? Type mo? Hindi naman yan kalbo sabi ni Juday. Ano ka ba? Type agad? Nakukyutan lang ako. Sagot ni Juna. Hay naku, Bes. Kilala kita. Alam ko pag kumekerengking ka. Tara halika at ipapakilala kita, sabi ni Juday. Naku, Bes, yung ka ba? Nakakahiya. Baka isipin niya nag-flirt tayo sa kanya. Mukhang suplado pa naman yung mokong na yan. Kanina nga, nginitian ko siya pero hindi man lang ako pinansin, sabi ni Juna. Ay nako, bahala ka. Sige ka, baka maunahan ka pa ng iba, pabirong sabi ni Juday. Pagkalipas ng isang buwan, ay isang text message ang natanggap ni Juna. Miss Junalina Magdangal, Merry Christmas. At nag-reply si Juna. Who you? At sumagot ang mystery texter. Juna, si Merv to. Yung leader sa org natin, remember? Sabi ni Merv. Si Merv, yung long hair. Naalala ko na. Merry Christmas din. Teka, paano mo nalaman ng number ko? Tanong ni Juna. Sa files ng org natin, nakuha ko dun sa application form na finilapan mo. I'm sending a group message sa mga members natin sa org. Sagot ni Merv. Okay. Thanks, Merv. Merry Christmas. Bate ni Juna. Kunyari, hindi kinikilig. Correct. Hindi, tsaka kunyari group message. Diba, alam na this. Para humapag-kunyari. Tama! Gusto pa sana makipagkwentuhan ni Juna kay Merv. Pero pinigil niya ang sarili. Ayaw niyang ipahalata na interesado rin siyang makipagkaibigan sa binata. Nang mag-resume ang klase after Christmas vacation, ay si Merv agad ang una niyang hinanap. Bes, nakita mo na ba si Merv? A-attend kasi kaya siya ng meeting natin today? Tanong ni Juna. Speaking of the devil, ayan na. Papasok na ng kwarto at mukhang papalapit sa'yo. Sagot ni Juday. Ay, napapaihi na yan. Hi, Juna! Hi, Juday! Would you like to join me mag-snacks after ng meeting natin? Sabi ni Merv. Merv, sorry uuwi kasi ako na maaga Pero si Juna, pwedeng sumama sa'yo yan kasi wala siyang gagawin after ng meeting. Diba, Juna? Diba? Sabi ni Juday sabay kurot sa tagiliran ni Juna. Ouch, Bes! Bakit mo ko kinurot? Sabi ni Juna. At bumulong si Juday sa best friend niya. Nagyayayang kumain si Merv. Huwag ka na nga pa, bebe. Sumama ka na. Moment nyo na yan. Di na ako sasama para hindi ako magmukhang epal. Sumama ka na at ipag-take out mo na lang ako mamaya, sabi ni Juday. So Juna, snacks tayo mamaya? Muling tanong ni Merv. Parang very 80s yung snacks. Ano na ba ngayon? Ano na ba tawag? Coffee, ganun. Diba? Let's have coffee. Yeah. Diba? Parang very 80s yung minindal tayo. Tara, minindal tayo. O kaya snacks minandal, tayo. Minandal tayo o kaya snacks. Di ba parang... Lalak. Sa bagay, Marvin Julina nga so. Sa bagay. 90s. Okay. Snacks tayo. Parang magchichipi. Parang chipi tsaka soft drink kan. Parang ganun na eksena So Juna? Snacks tayo mamaya? Coffee na nga lang. Sige. Muling tanong ni Merv. Mag-Starbucks. Starbucks tayo. Okay, Merv. Sige, sasamahan kita. Sagot ni Juna. At yun na nga ang naging umpisa ng pagiging magkaibigan ng dalawa. Bukod sa araw-araw silang magkasama sa kantin, ay naging magka-buddy rin sina Juna at Merv sa panonood ng sine at pagtambay sa mall. At dahil sa sobrang close nila ay madalas pa silang mapagkamalan na magkasintahan. Bes, sobrang sweet yung dalawa ni Merv ha. Kitang-kita ko na magkasukob pa kayo sa payong pagpasok nyo kanina. Yung totoo, nabasa ka ba dahil sa ulan? O dahil sa kakiligan sa lalaking yan? Ito yung Trimitida to siya, no?
Meron ka bang dapat sabihin sa akin, Bes? Oh. Kayo na ba ni Mr. Longhair? Panunukso ni Juday. Naku, Bes, ako pa ba maglilihim sa'yo? Magkaibigan lang kami ni Merv. At paano naman magiging kami? Hindi naman nanliligaw yung tao. At isa pa, di ba may rule nga ako na bawal ma-inlove sa kaibigan? Yaki yung ganun, Bes, ha? Kaya wag niyo akong bigyan ng mali siya. Yung pagiging close namin, di dapat binibigyan ng mali siya. Paliwanag ni Juna. Talaga lang, ha? Wish ko lang talaga mapanindigan mo yan, Miss Junalina Magdangal, sabi ni Juday. Lumipas ang ilang taon at nagpatuloy bilang magkaibigan sina Juna at Merv. Masaya naman si Juna, subalit tila nahuhulog na ang loob niya sa binata. Isang araw, umattend silang dalawa sa isang party. Nakita ni Juna si Merv na may kausap na maganda at sexy na babae. Bago sila umuwi ay biniro ni Juna si Merv. Alam mo, Merv, bagay kayo, sabi ni Juna. Bagay? Bagay nino? Tanong ni Merv. Bagay kayo nung girl na kausap mo kanina. Cute siya, sabi ni Juna. Si Angelo. Wala yun, kaibigan ko lang yun, sabi ni Merv. Bakit hindi mo ligawan? Muling tanong ni Juna. Mukhang hindi naman ako papasa sa kanya. Masyado maganda yun, sagot ni Merv. Ikaw naman, sobrang baba naman ang tingin mo sa sarili mo. Gwapo ka naman, sabi ni Juna. Talaga? Gwapo ba talaga ako? Ikaw lang ata nagsabi sa akin yan Wala namang bulahan, sabi ni Merv. Gwapo ka naman talaga At mabait pa. At tsak, napakaswerte na magiging girlfriend mo, sabi ni Juna. Pansamantalang tumahimik ang dalawa at nagkatitigan. Yes! Alam na din! I know! Merv, medyo late na. Tara na, uwi na tayo, sabi ni Juna. Pilit na kinimkim ni Juna sa sarili ang kanyang nararamdaman para kay Merv. Sa pag-aakala na kaibigan lang talaga ang turing sa kanya nito. Sinubukan niyang makipag-date sa ibang manliligaw sa kanya. Subalit wala siyang sinagot ni isa man sa mga ito. Napatunayan niya sa kanyang sarili na hindi niya madadaya ang kanyang tunay na nararamdaman. Si Merv talaga ang itinitibok ng puso niya. At para mapigilan ng sarili na tuluyang mahulog kay Merv, ay binawasan niya ang pakikipagkita sa binata. Iniwasan na rin niya ang pagsagot sa mga tawag at text nito sa kanya. Juna, text ka naman Nakakamiss ka na Galit ka ba sa akin? O wala kang load? Text back. Mensahe ni Merv kay Juna. Sa kabila ng pangungulit ni Merv ay hindi na natiling mailap si Juna hanggang sa isang araw. Juna, alam mo na bang chika? Si Merv at si Angelo magjowa na. Oy. Anyari, Bes? Bakit mo naman inayaan makuha ng iba si Mr. Longhair? Sabi ni Juday kay Juna. Lungkot naman nun. Hindi maitago ni Juna ang sobrang kalungkutan nang marinig ang balita. Simula noon ay nagdesisyon na siya na hindi na siya muling magpapakita kay Merv. Binago na niya ang kanyang cellphone number at nang makagraduate ay lumipat na rin siya ng bahay. Sinubukan niyang kalimutan ang kanyang nararamdaman para kay Merv. Subalit tila minumulte siya ng kanyang kahapon. Nang dumalo siya sa isang reunion ay hindi niya naiwasang makita si Merv. Uy, kumusta ka na, Juna? Ba't naman ang tagal mong hindi nagparamdam? Bungad ni Merv. Wala, busy lang. Ikaw, kumusta ka na? Di mo ba kasama si Angelo?
Kumusta na kayo? Ito naiinis ako kay Juna Kaya nakakirita si Juna. Lagi pa baby. Oo, hindi, tsaka paano, pabidang parang hurt lagi. Nakairita. Wala, busy lang. Ikaw, kumusta ka na? Di mo ba kasama si Angelo? Kumusta na kayo? Tanong ni Juna. Pawawa lagi sa sarili. Kaya nga! Ay. Angelo, okay lang naman kami. Hindi siya nakasama kasi may family gathering. Ikaw, Juna, may nakapasa na ba sa'yo sa mga manliligaw mo? Pabirong sabi ni Merv. Eto, ganun pa rin. Maraming nakaka-date pero walang nagseseryoso. Balik na biro ni Juna. Hanggang ngayon ba playgirl ka pa rin? Muling biro ni Merv. Tila nasaktan si Juna sa sinabi ni Merv. Bakit, Merv? Ganyan bang tingin mo sa akin? Playgirl? Tanong ni Juna. Ibig sabihin agad? Pwede naman joke lang naman yun Kaya ka nagbibiruan kaya sila. Pasensya na, Juna. Nagbibiro lang ako. Sorry na ako na-offend kita. Biro lang talaga yun. Sagot ni Merv. Pinigil ni Juna ang pag-iyak sa harapan ni Merv. Tumalikod ito. Mabilis na naglakad palayo. Subalit sinundan siya ni Merv. Yes! Juna, I'm sorry. Please, kausapin mo naman ako. Sabi ni Merv. Tama na, Merv. Sobrang sakit na. Yes! Baka mayak ako ha. Tama na, Merv. Sobrang sakit na. Una sa lahat, hindi ako playgirl. At para sabihin ko sa'yo, marunong din ako magmahal. Wala akong sinasagot sa mga manliligaw sa akin dahil sa isang lalaki na minahal ko at hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin. At ikaw ang lalaking yun, Merv. Ngayon alam mo na kung bakit ako nagkakaganito. Kung bakit ako lumayo at kung bakit hindi ako nagpakita sa'yo simula na maging kayo ni Angelo. Dahil ayoko naman mang-agaw at ayokong ipilit ang sarili ko sa taong wala namang pagtingin sa akin. Paliwanag ni Juna. Daming hugot ni Juna. Correct! Ilang taon partner iniipon no? Kinimkim eh. Tama! Nagkakamali ka, Juna. Minahal din kita. Yes! Nakakainis tong dalawang to eh. Nagkakamali ka, Juna. Minahal din kita. Pero naging duwag ako. Hindi ko ipinaglaban ang nararamdaman ko sa'yo. Natatakot ako na masira ang pagkakaibigan natin. At nirespeto ko ang sinabi mo na hindi ka pwedeng ma-inlove sa isang kaibigan. Ayoko mawala ka. Ayoko mabaliwala yung mga sinimula natin. Pero ano nangyari ngayon? Mas lalo kang lumayo sa akin. Kung naging matapang lang pala ako, kung ipinaglaban lang pala kita, hindi sana mangyayari to. Patawarin mo ko, Juna. Patawarin mo ko at napabayaan kita. Aaminin ko sa'yo, mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Yes! Pero hindi na pwedeng maging tayo. Buntis si Angelo. At nagbabalak na kaming magpakasal sa susunod na buwan. Kailangan ko siyang mapanagutan at kailangan ko ring suklian ang pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Patawarin mo ko, Juna. Patawarin mo ko kung naging duwag ako. At patawarin mo ko dahil hindi na ako ang taong magpapaligaya sa'yo. Ay. Lumuluhang nagpaalam sa isa't isa ang magkaibigan. Iyon na ang naging huli nilang pagkikita. Natuloy ang pagpapakasal ni Merv kay Angelo at matiwasay na nailuwal ang kanilang panganay na anak. Samantala, si Juna naman na naging bigo sa pag-ibig niya kay Merv ay unti-unting natutunan ng pagtanggap sa dikta ng kapalaran. Hindi naglaon, ay nakalaya na rin siya mula sa pait ng kahapon at pinilang maging masaya para sa kanyang pinakamamahal na kaibigan. Umaasa na lamang siya na balang araw ay makakatagpo din siya ng lalaking magmamahal, mangangalaga, at itatadhana ng tadhana para sa kanya.
Let me tell you goodbye. We'll never be together again. Ay, Kasi, pabebe yan. pa pareho eh. Kaya nga. Ayoko yung tama na Merv, sobrang sakit na. Yes. Nakakainis. Raise your hand. Sino ang naka-relate? Hi. Buhay Alam niyo nga po naman. mga kabisyo, laging sa uli ang pagsusisi. Pero Oo I naman. guess, ganun lang talaga eh. They're just not meant to be. Oo naman. Kasi kung para talaga sila sa isa't isa, kahit na ilang taon sila nagkalayo, magiging sila pa rin eh. Diba? Sabi nga ng mga matatanda, pag talagang hindi ukol, Hindi bubukol. Di pag ukol, edi bubukol. Correct. Tingnan mo, nagkita kayo after a few years, 'di ba? Pero kahit na nagkaaminan kayo, hindi na pwede kasi may buntis na. Oh. So ibig sabihin, talagang you're just meant to be friends. Correct. Ganun talaga, no? Sabi nga, the only regret we can have in this life are the chances we didn't take. Correct. And Sayang, that's the no? chance that you both did not take. Ang daming Ang daming oportunidad ang daming opportunities Nung nagkasukob sa payong. At saka nung alam- nanonood ng sine. Tsaka ramdam nyo na yan sa isa't Correct. isa yan. Ramdam naman yun na eh. may spark every time na Tama. magkakadikit ang balat ninyo, na magkakatitigan kayo. Correct. Alam nyo naman yun. Hindi naman kayo tanga eh. Unless tanga kayo. Diba? Pareho kayong kaya lang, hurt sa sarili. Yan yung sinasabi natin mga kabisyo. Life is all about taking risks. Tama. Kung hindi ka mag-risk, hindi mo malalaman kung mananalo ka. Ay, sa Pero I susunod guess, ano lang to lesson learned for everyone. Mm. Ayaw po natin na dumating tayo when we reach our 40s and 50s and we look back and tatanungin natin yung sarili natin, ano kaya kung? correct, di ba? What if? Diba? Sayang, dapat pala ginawa ko Correct. dati yun. Sayang, dapat pala Tama. nilapitan ko na siya. Sayang. Pagkakataon na yun eh. Hindi ko pag-renab. Tama. Diba? Hindi lang about love life, Correct. about life in general. Correct. Nandun na yung oportunidad para kumita ka, hindi mo pag-renab kasi natakot ka. Correct, di ba? Diba? Kumakatok na sa pintuan mo pero hindi mo pinagbuksan. Correct. Oh. Diba? Sige na nga, magbubukas na nga ako ng pintuan. Kaya oh. nga, malay mo, partner. Marami namang kumakatok Tama, dyan eh. correct. May mayaman, may matanda, Correct, may mataba, may mataba. diba? Bukasan mo ng pintuan, super. Baka kasing iba dumaan sa bintana. Kaya nga. Mamaya mo yan, kakapili, mapunta ka sa bungay, promise, magtatawanan kita. Charot lang. Thank you, may wagang Burnay. Correct, wag palagpasin ang pagkakataon na binibigay sa atin, di ba? Opportunities not only once. Tandaan Pero natin of yan, course, kabisyo. hindi naman po lahat ng oportunidad talagang ginagrab natin. Pinag-iisipan din na maigi. Pero kasi kung ramdam mo na at nandyan na, bakit Andun hindi mo eh. susubukan? Kasi merong mga oportunidad, partner, na hindi mo naman igagrab kasi alam mong hindi ka pa ready, Correct. alam mong delikado ka. Pwedeng ikapahamak Correct. mo. Pero ito nandun eh. Diba? Ang ganda Andun na, kayo ang sa ganda ng flow eh. Andun na kayo sa ilalim ng isang payong eh. Nanonood na kayo ng sine. Totoo yan. At saka kinikilig na kayo sa isa't isa. Tama. Ito si Mervin talagang porsigido na, naghihintay na lang Correct. ng mga reply mo. Ito naman si Juna. Oh. Pabebe ng pabebe. Pabebe ng Nakakainis. pabebe, may kilay naman. Di ba yung pabebe girl? Isa ng kilay. Ay, naka, mga kwento po na may wagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search niyo lang po, Tambalan! Like at share ng share para marami rin ang ma-inspire at kiligin sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Mga kabisya, enjoy the rest of your day. Muli, ito ang Tambalan ni Isang Balasubas. At ang isang balahura. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! 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 Ito na, ang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Isang linggo nang umuulan, na tila sumasabay sa aking kalungkutan. Tumawag siya sa akin at gusto daw niyang makipagkita. Labag man sa kalooban ko ay pumayag na rin ako dahil malayo pa ang kanyang panggagalingan. Sinundo ko siya sa may kanto na basang-basa sa ulan. Hindi ka na dapat nagpunta dito, sabi ko kay Susan. Pero miss na kita. Gusto lang talaga kitang makita. Sagot niya sa akin. Pilit kong iniiwasan na magtagpo ang aming mga mata. Lumalakas na ang ulan. Kailangan mo nang umuwi. Ihahatid na kita sa sakayan. Paliwanag ko kay Susan.
Bagamat may dalang payong si Susan, ay hindi niya ito ginamit. Siyempre, dagdag drama, kailangan mabasa. Kailangan nagpapaawa. Correct! Ganon. Inaantay niya na buksan ko ang malaking payong na dala-dala ko. Wala akong nagawa kundi ang pasukubin siya sa payong ko. Hindi pa ako kumakain. Pwede ba na maghanap tayo ng makakainan? Sabi ni Susan. Nang maramdaman ko na pinapahaba niya lang ang oras para makasama ako, ay agad akong sumagot sa kanya. Hindi, kailangan mo nang umuwi. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang marating ang estasyon ng tren. Subalit dahil sa masungit na panahon, ay napakaraming tao ang nag-aabang na makasakay. Mahirapan ka makasakay dito, gagabihin ka. Ikukuha na lang kita ng taxi, sabi ko sa kanya. Muli kaming naglakad patungo sa taxi terminal hanggang sa madaanan namin ng park na dati naming pinupuntahan. Chris, pwede ba tayong magpahinga sandali sa park, please? Pakiusap ni Susan. Nang makita ko ang pagod sa mga mata niya, ay pumayag na ako sa gusto niya. Pagpasok namin sa park, ay agad akong sumilong at naupo malayo kay Susan. Si Susan ay nanatiling nakatayo na tila may hinahanap. Chris, wala na. Hindi ko na siya makita, sabi ni Susan. Ang tinutukoy niya ay ang puno na noon ay inukita namin ang aming mga pangalan. Noon na ipinangako namin sa isa't isa na hindi kami maghihiwalay. Noon na nanulunod pa kami sa pagmamahal para sa isa't isa. Maya-maya pa ay nagsimula ng lumuha si Susan. Oh. Chris, sabihin mo naman sa akin ang totoo. Yung tungkol sa babae mo, gawa-gawa mo lang ito, tama ba? Hindi ko sinagot ang tanong ni Susan. Chris, tingnan mo ako sa mga mata ko at sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Hindi ko ginawa ang sinabi niya. Pilit kong pinigil ang aking emosyon. Kailangan mo na talagang umuwi, alika na, sabi ko sa kanya. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman ni Susan. Hindi basta-bastang maibabasura ang 3 taon na aming pinagsamahan. Gusto ko nakalimutan na niya ako. Gusto ko na magalit siya. Dahil sa tingin ko ay mas mainam na masaktan siya sa ganitong paraan kesa malaman niya ang tinatago kong lihim sa kanya. 4 na taon na ang nakakaraan nang malaman ko sa mga doktor na may maselan akong karamdaman. Naalarma ako pero sinabi nila na madadaan pa naman daw ito sa gamutan. Inihinto ko ang pagpapatingin sa doktor. Namuhay na parang walang sakit. Hanggang sa nitong nakaraang buwan, hanggang sa nitong nakaraang buwan, ay bigla na lamang akong nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. At nangyari na nga ang aking kinatatakutan. Nang muli ako magpatingin sa mga doktor ay malubha na ang cancer sa aking katawan. Dahil dito ay gumawa ako ng isang napakalaking kasinungalingan. Sinabi ko kay Susan na may iba na ako mahal. Gusto ko na itakwil niya ako pero sadyang matindi ang kapit ng kanyang pagmamahal. Patuloy ang pagluha ni Susan hanggang sa marating namin ang taxi terminal. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko magawa. Gusto kong ipakita na wala akong pakialam at gusto kong hayaan na maging matatag siya. Binuksan ko ang pintuan sa taxi na sasakyan niya at sinabi, "Mag-ingat ka, Susan. Ingatan mo ang sarili mo. Paalam." Oh. Tapos yung partner, yung radyo sa taxi, malamang nananadya eh. Sabay ipi-play ni Papa Jack, "Paalam na." Alam mo yun? Minsan yung radyo, mga patama yung mga hits eh.
Yung kaya mo pang pigilin yung luha mo dahil nakikinig ka ng radyo. Tapos nag-emote yung music. Tama, di ba? Iiyak ka na lang. Sa pagsakay ng taxi, ay naaninag ko pa rin ang namumugtong mga mata ni Susan. At nang papalayo na ang sasakyan, ay doon ako natauhan. Naramdaman ko na ang matinding pangangailangan na sabihin sa kanya ang totoo, na mahal ko siya at takot akong mawala siya. Sinubukan kong habulin ang taxi. Subalit huli na ang lahat. Malayo na ito at malayo na rin ang taong pinakamamahal ko. Matapos ang gabing yon ay wala na akong narinig mula kay Susan. Marahil ay nagtagumpay ako na itago sa kanya ang lahat. Pero hindi ko kayang dayain ang aking puso. Ang huli kong pagluha ay hindi na niya nasilayan dahil inagos na ito kasabay ng matinding pagbuhos ng ulan. Grabe, ramdam ko si Chris. Yun ang huling linya na isinulat ni Chris sa kanyang diary. Ang diary na ito ay napasa kamay at nabasa ni Susan 1 taon matapos tuluyang mamaalam si Chris dahil sa sakit na cancer. Magkagayunman ay nanatili sa puso ni Susan ang pagmamahal niya para kay Chris. Tila matatagalan pa bago tuluyang mawala ang sakit ng pagkawala ni Chris. Subalit darating din ang panahon na mapapawi ang mga luha ni Susan kasabay ng pagtila ng ulan. Ay, ang daming umiyak. Sakit naman nun. Nagpipigil. Nasa FX kasi. Alam mo kung masakit ang naramdaman ni Susan dito? Lalo na si Chris. Mas masakit ang naramdaman ni Chris. Yun na talaga eh. Siya Wish I could be the one. Sabay kumanta. Nakakairita. Ang hirap, no? I hate goodbyes. Oo naman. Yan talagang true love. Yes. Kasi yung pagsasakripisyo, talagang gagawin mo para sa taong mahal mo. Kaya lang, pero on the other hand, di ba, parang dineprive mo si Susan ng pagkakataon na alagaan ka. Kahit sa huli man lang taon, o huli man lang buwan, or last few 7 days. Correct. Di ba? Pero wala tayo ba si Chris? Hindi naman. Ba't ba tayo nangingilam? Choice diba? na yun. Kung ako yung magiging utak ni Chris, sasabihin ko yung totoo. At hindi ko, kasi ayaw kong maghiwalay kami na meron siyang galit sa akin. Correct. Diba? Although yun nga love is sacrifice. Yun yung bagay, yun yung paraan mo para isakripisyo yung pagmamahal mo sa kanya. Na ayaw mo siyang masaktan. Ayaw mo siyang masaktan. Ayaw mo siyang ayaw mo siyang ano? Ayaw mo yung Chris, 2 words. English, Tagalog. Sounds like naging charades. O diba? Hindi, sa akin dapat sinabi mo na lang yung totoo. Oo nga, kaya lang partner, wala tayong magagawa, patay na si Chris. Hindi, pero sabay kanya-kanya kasi tayo ng paraan. Kanya-kanya tayo ng diskarte. At yun yung diskarte niya. Kasi parang, siguro para kay Chris, mas masakit para sa kanya na nararamdaman pa nila yung pagmamahal sa isa't isa. Tapos alam niyang aalis din siya eventually at mamamatay. Diba? Pero I'm sure para kay Susan, sana inalagaan na lang kita. Tama. Diba? Konting panahon na lang pala Correct. yung hinihintay. Sana inalagaan na lang kita. Diba, until your last breath. At sana, diba, nabantayan kita, na iparamdam ko sa iyo kung gaano talaga kita kamahal. True na, Jen. Makakahanap tayo ng mga sponsor para makapunta tayo sa ibang bansa. Kasi pag mamamatay na, madaming sponsor yan. Hindi Maraming pwedeng magpakabait sa'yo, magpakita ng Hindi diba? Hindi pagbigyan Pag sinabing boyfriend mo mamamatay na. Kung mamamatay na at gusto niyang, ang huli niyang wish is to see the Eiffel Tower. Malay mo, diba? Dalhin ka doon, may mag-sponsor sa'yo bigla. Diba? Ito si Chris, mali diskarte. Pero we're just making the story light. Pero masakit. Ang sakit talaga. Sobra talagang tagos, nakakadurog. Yung eksena ng taxi, lumalayo. Yung eksena ng ulan. Yung eksena ng goodbye. Lahat.
Ang sakit. Ang goodbye talaga, kabisyo, talagang ang sakit. Oo naman. Parang literal na yung puso mo, parang literal na pinipiga na parang tuwalya. Di ba? Parang ganon. Yung tuwalya, yung lengua. Inalalagay sa papaitan. Yun. Minsan sa kare-kare. Minsan goto rin. Minsan talaga. Di ba para siyang yung literal na tuwalyang tinutuyo, partner. Diba, tapos pinipiga. Ganun katindi yung luha na pumapatak. At saka ganun katindi yung sakit. Pero para kay, di ba, para kay Susan, sige, tatanggapin ko kung ano magiging decision mo. Correct. Hindi, tsaka, masakit sa akin, pero para sa'yo, you're still my man. Di ba? Yes. May segulan, DJ. You said you had no regrets. 80s DJ, ganon. Para ka talaga. Oh, ito na yung request mo, ha? Para namatay man si Chris, para kay Susan, you're still my man. Sabay play. Lakasan mo. Yan. O, yan. Tapos yung caller nag-emote na. Kasi feel na feel niya dedicated sa kanya. Very old school, Old 80s school, DJ nga. Old school DJ. Ay, nako. Pinagagaan lang namin kasi alam namin masakit yung storya. Ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like at share na share mga kabisyo para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Pasensya na po sa overtime, masaya naman Ay, naku, nakakalerte. I-text nyo yung mga kaibigan nyo at ikalat ang balita. Di ba? Na maganda yung kwento ng Mahiwagang Burnay at pwede nyo po siyang mabasa sa Facebook fanpage ng Tambalan. I-search nyo lang po sa Facebook, Tambalan. Yun. Maraming salamat mga kabisyo for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Eto na! Nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Wait lang po, nagtutupis lang po si Nicole. Sorry. Gusto ko, maliligo daw po siya sa ulan. Tama. Pinifit ko kung kasya 6 na taong gulang si Rosel nang magkasakit ng matinding hika. Dahil dito, ay kinailangan niyang uminom ng maraming gamot. Subalit lingid sa kaalaman ng mga magulang, si Rosel pala ay may iba pang karamdaman. Siya ay merong rare disease na kung tawagin ay Stevens-Johnson's syndrome. Ang immune system ni Rosel ay nagkaroon ng matinding reaksyon sa mga gamot sa hika na kanyang iniinom. At makalipas ang 12 araw na pag-atake ng sakit na hika, ay unti-unting nabulag ang kaawa-awang bata. Sa kabila nito, ay nanatiling matatag ang mga magulang ni Rosel. Sila ang gumabay at nagsilbing mga mata ng bata para makapamuhay ito ng normal. Naniniwala sila na hindi hadlang ang naging kapansanan ng anak para maabot nito ang kanyang pangarap. Mula elementarya hanggang kolehiyo, ay pinag-aral nila ang bata sa regular na paaralan. At hindi sila nabigo dahil katakot-takot na karangalan ang inuwi sa kanilang tahanan ng anak nilang may kapansanan. Noong elementary at high school, si Rosel ang naging class valedictorian. At nang matapos ang kolehiyo, siya ang tinanghal na kauna-unahang vision-impaired summa cum laude
ng Ateneo de Manila University sa kursong BS Mathematics. Galing! Ipinagpatuloy ni Rosel ang kanyang kasipagan sa pag-aaral at sunod na tinapos ang kanyang Masters in Applied Mathematics sa UP Diliman. Nahiya ako. Nagalit na galit sa algebra. At kumpleto yung dalawang mata ko. Dahil sa ipinakitang galing, ay agad siyang nabigyan ng magagandang oportunidad. Nagtrabaho siya bilang consultant specialist sa iba't ibang software companies sa North America at Europe. Bukod sa trabaho, ay abala din si Rosel sa kanyang adhikain na makatulong sa iba pang kabataang bulag na gaya niya. Itinayo niya ang Project Rosel, ang proyekto na nagbibigay ng special software sa mga public school para makadalo ang mga kagaya niyang bulag sa regular na klase ng paaralan. Tumatayo din siya bilang lecturer and speaker sa iba't ibang leadership seminars, graduation ceremonies, and talks on self-improvement. Sa kanyang mga naging tagumpay ay pinatunayan ni Rosel na hindi na niya kailangan pa ng mga mata para masilayan ang magandang kinabukasan. Ang pinaghalong pagtsatsaga at pananampalataya ang tanging instrumento ni Rosel para mangarap at para abutin at magsilbing liwanag sa dilim. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Rosel R. Ambubuyog, the first visually impaired Filipina to become summa cum laude at the Ateneo University in 2001. Galing! Galing! Nakakaya naman, no? Grabe, naiya ako! Nakakaya po sa mga 2020 vision po natin na kung makapagreklamo po tayo sa algebra wagas. Totoo na yung yan. galit natin sa X na hanggang ngayon hindi matagpuan. Sa X and Y. Sa X and Y, sa X plus Y, sa 2X plus 2Y, di ba? Eh ganun na lang yung wagas na galit natin. Samantalang ito, partner, graduate ng BS Mathematics, hindi pa natapos doon, nag-masters pa sa Applied Mathematics. Isipin mo At yun, hindi no? lang sa mga basta-bastang eskwelahan, Ateneo and UP Diliman. Isipin ano niyo mga kaibigan na visually impaired ang taong ito pero Correct. hindi naging hadlang ang kapansanan yun para matupad ang kanyang pangarap. Tanong ko sa'yo, ngayong araw na ito, saan mo na ginamit ang mata mo? Yan, makinig ka, makinig Yan, ha? diba? Ginamit mo na ba ang mata mo para magbasa ng lessons? O ginamit mo na ang mata mo para manilip ng kapitbahay? O katulad nung nag-PM sa atin para tumingin na nakatuwad na kaopisina at makita ang nakabakat na panty? Saan mo na nagamit ang mata mo ngayon? Totoo yan mga kaibigan, no? Very inspiring again ang kwentong inspiring. ito. Na talagang tayo na binigyan ng malusog na pangangatawan, malinaw na mata, malinaw na pandinig, matinong panlasa at pangamoy. Minsan hindi natin nagagamit ang mga senses na ito para ma-improve ang ating sarili. Tama. Diba ito, alam natin kulang, hirap mawala ng paningin mga kaibigan. Try na po ngayon, wag lang po yung nagmamaneho ha. Halimbawa, nasa FX ka ngayon, hindi ka pa nagbabayad. Correct. Diba? Try mo, nakapikit ka, hindi ka pa nagbabayad. Bulag ka kasi. Kunwari, Tama. diba? Maghahanap ka sa wallet mo ng pambayad. Diba, kakapain mo kung alin dyan ng piso, 5 piso at 10 piso. Kakapain mo kung alin ng 50, kung ano ang 20, kung ano ang 100. O isipin mo, try mo lang. O, diba napakahirap? Ang hirap. Diba LRT? Parating na. Mm. Nakasakay na lahat, hindi ka pa nakasakay, hindi mo kasi nakita. Totoo yan, di ba? Ang hirap imaginin nyo mga kaibigan. Umandar na. Nalagpasan ka na. Hindi mo kasi nakita. Hindi, diba? Pero, Doon natin ma-realize, no? Although, doon mo rin ma-realize, partner, na when something is taken away from you, binavalue mo kung ano yung natitira sa'yo eh. Correct, ganoon naman. That is why yung mga bulag are even more sensitive than yung mga hindi visually, yung mga normal ang paningin. Diba? Mas sensitibo sila na kahit na dumaan ng LRT, makakasakay sila. Totoo. Diba? Kasi alam nila, rinig nila, so mas malakas yung pandinig
'Diba? Mas malakas yung sense of touch, 'diba? Yung ganon. So, isang aspeto din yun na pag may nawala sa'yo, value mo kung ano yung mga natitira eh. Correct. Kasi yun na lang ang meron ka. Ako na lang yung aspeto ng hirap talaga ng walang paningin, Kabisyo. Correct. Yung pagpunta na nga lang sa banyo, paano ka Tama. maliligo, paano ka magbibihis ng maayos. Paano Isipin ka- mo, everyday struggle niya Tama. yan. How can you be so sure na yung nilalagay mo sa hair mo? Laging shampoo. Diba? What Mamaya if? whipped cream yan. Hindi yun. Wala namang whipped cream sa banyo. Malay mo, may nagkamaling lagay. Hindi, mali mo ang nakalagay sa 'di ba? Akala mo shampoo kasi bulag ka eh. Oo. 'Di ba? Ayun pala nalagay mo yung yung pang-anis ng babae. Oh, 'di ba? Eh 'di ba amoy feminine wash yung buhok mo? Di ba yung struggle ng araw-araw na ganon? Correct. Pero nakasurvive siya. Hindi lang survive, partner. Sobrang masasabi natin talagang achiever to the Oo, maximum level ang taong ito. correct. Sobra. I wish to meet her. Di ba? Si Rosel Idol, Abubuyog. grabe. Ang galing. Compared sa atin na mga tinatamad. Correct. Tinatamad magbasa, tinatamad Diba? mag-aral. Meron nga isa nag-text sa akin, estudyante. Sabi niya, tinatamad na ako mag-aral. Yun lang, gusto nyo lang sabihin sa akin na tinatamad Parang na siya ganun, mag-aral. diba? Parang ganun kasimpleng, Oo, di ba? Madaling na parang- sabihin, pero hindi mo naisip kung yung mga consequences Gusto ko niyan. sabihin, nakakapag-aral ka nga, ang swerte-swerte mo. Yun pa, di ba? Nakakapagbasa ka nga, swerte-swerte mo. May pambili ka ng libro, may pampamasahe ka. Tapos sasabihin mo, tinatamad ka mag-aral. Nakakahiya naman, di ba? Diba? Well, may this serve as a lesson again para sa ating lahat. Ang kwento ni Rosel R. Ambubuyog, the first visually impaired Filipina to become summa cum laude. Hindi man lang cum laude, partner, dun pa sa Oh, to highest. the highest Hindi man level, lang no? manya. Oo. Summa talaga sa Ateneo University. Ang galing. Galing, Astig, ikaw na, idol you- ka namin. you oo. already. Nagsisilbi kang inspirasyon sa maraming tao, di ba? Na mag-aral na mabuti at doon sa mga may kapansanan, di ba? Huwag sana maging hadlang. Ang lesong ito ay, Correct. di ba, para hindi maging hadlang sa mga tao na tuparin ang kanyang pangarap kahit mayroong kakulangan minsan. Tama. Thank you, Maywagang Burnay. Ang mga kwento po ng Maywagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search niyo lang po, Tambalan! Tambalan! Like, share mga kabisyo para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama! Maraming salamat for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Ah! Eto na! Nagpaparamdam na! Ang ating Mahiwagang Burnay! Dalawang taon nang nagsasama ang mag-asawang Jackie at Cholo. Isang araw, habang nag-aalmusal, ay napag-usapan nila ang tungkol sa isang kaibigan na malapit na ang ikasal. Honey, tinatanong pala ni Melo kung pwede ka daw nilang kunin as official photographer sa kasal nila ni Reagan. Next month na yun, honey. Ano, okay ba sa'yo? Tanong ni Jackie. Han, sabihin mo, kumuha na lang muna sila ng iba. Medyo tight ang schedule ko dahil may ginagawa pa akong project. Naalala mo ba yung tungkol sa sinabi ko noon na gustong-gusto ko magsulat ng novel? This is it, honey. I'm ready to do this. Handa na akong gumawa ng nobela. Kaya, focus muna sana ako sa pagsusulat. Sabi ni Cholo sa asawa. Pero honey, nakakahiya naman kila Melo. Umaasa yung tao na pagbibigyan natin yung request nila. Bilib na bilib kasi sila sa talent mo sa photography, kaya ikaw ang gusto nilang kunin. Muling hirit ni Jackie. Pero honey, matagal ko na rin namang pangarap na ma-publish ang sarili kong libro. At alam mo naman, di ba, na ito yung first love ko, ang pagsusulat. Sa ngayon, wala pa namang pumapansin sa mga sinusulat kong blogs online. Pero dadating ang panahon na makikilala din ako bilang writer. Kaya honey, pakiusap. Pagbigyan mo naman ako this time. Let's just turn them down. May iba pa namang mga photographers na pwede nilang i-hire eh.
Tama naman si Tama. Cholo. Papalibre lang to, kaibigan eh. At nagsimulang magtaas ng boses si Jackie. Gaganon yan. Pero ikaw nga ang gusto nila, sabi ni Jackie. At nagtaas na rin ang boses si Cholo. Eden. Pero busy nga ako. Ayoko nga, sagot ni Cholo. Nang hindi mapapayag si Cholo, ay doon na ginamit ni Jackie ang kanyang special tactic sa asawa. Ano kaya yun? Ang pambubuli. Oh. Tested na ni Jackie ang strategy na ito kay Cholo. Sa pamamagitan ng pambubuli, ay sigurado siya na mapapa-oo din niya ang asawa. Sige, honey. Bibigyan kita ng 3 araw para magbago ng isip. Kaya pag-isipan mong maigi. Kilala mo ko. Hindi ako basta-basta sumusuko. Ganon? Sabi ni Jackie. Teka, anong binabalak mo? Umiiral na naman yung pagkabuli mo ha. Anong gagawin mo sa akin? Sabi ni Cholo. Let's just see kung anong mangyayari. See you in hell, honey. Pabiro namang sabi ni Jackie. Nagsimula ng kabahan si Cholo. Alam na alam niya na may pagkamaldita ang kanyang asawa. At hindi ito basta-basta nagpapatalo sa mga argumento. Kinabukasan. Honey, anong ulam natin? Tanong ni Cholo. Hindi ako nakapagluto eh. Busy ako. May sardinas dyan, magbukas ka na lang. Sagot ni Jackie. Sardinas, honey? Hirit ni Cholo. Bakit? May reklamo? Kung gusto mo ng masarap na ulam, edi magluto ka. At mamalengke ka na din dahil hindi ako nag-grocery, busy ako. Sabi ni Jackie. Ganon? Alam ni Cholo na parte na ito ng pambubuli ni Jackie. Nako, nagsisimula na siya. Buti na lang at may pera pa ako dito. Magpapadeliver na lang ako. Sabi ni Cholo sa sarili. Nang sumunod na araw, Honey, nakita mo ba yung pitaka ko? Tanong ni Cholo. Bakit akong tatanungin mo? Pitaka mo yan. Burara ka kasi sa gamit. Sagot ni Jackie. Pakihanap mo nga, honey, at papasok na ako. Sabi ni Cholo. Ikaw ang maghanap? Busy ako? Wala akong oras mag-ayos ngayon dito sa bahay. Paalis na din ako, pupunta akong parlor. Sagot ni Jackie. Pero honey, bago pa maituloy ni Cholo ang kanyang sasabihin, ay naibagsak na ni Jackie ang pinto at nakalabas na ito ng bahay. Madali, kulot na. Ay nako, nalintikan na. Paano ako magpapagas nito mamaya? Sabi ni Cholo. Tila hindi na nagugustuhan ni Cholo ang panggigipit sa kanya ng kanyang asawa. Naisip niya na kailangan na niyang gumanti. Kailangan nang mahinto ang pambubuli ni Jackie. Kinabukasan. Honey, kailangan nating mag-usap. Bungad ni Cholo kay Jackie na nakahiga sa kama. Well, kung pumapayag ka na maging photographer nila Melo, sige, mag-usap tayo. Pero kung ibang topic ang gusto mong pag-usapan, inaantok na ako, matutulog na ako. Sagot ni Jackie habang nakatalikod sa asawa. Ganon? May pag-iinarteng ganon talaga ha? Jackie, importante ang sasabihin ko, sabi ni Cholo. Ano ba yun? Pabalang na tanong ni Jackie. Gusto ko nang makipaghiwalay. Total, hindi naman tayo nagkakasundo eh. Mas maganda kung maghiwalay na lang tayo. Sabi ni Cholo. Hindi sumagot si Jackie na tila nakikiramdam. Oy, ninervyos din. Mag-I love you na yan, kinabahan. Makikipagbati na Tama! yan! Hindi sumagot si Jackie na tila nakikiramdam. At isa pang bagay, Jackie, tatapatin na kita. May nakilala kasi kong babae. Mabait, maganda, napakalambing. Sinabi niya sa akin na suportado niya yung mga pangarap ko. Hindi niya ako pinipilit na maging photographer.
At ini-encourage pa niya ako na magsulat na magsulat. Dugtong ni Cholo. Tila nagpipigil ng galit si Jackie habang pinakikinggan ang mga sinasabi ni Cholo. Jackie, wala naman akong ililihim sa'yo eh. Kung gusto mong malaman kung sino ang babaeng tinutukoy ko, itong picture niya. Inabot ni Cholo kay Jackie ang litrato, subalit mag-asawang sampal ang isinukli sa kanya nito. Nanatili na walang imik si Jackie. Tila patuloy na nagpipigil ng galit. Ibinalik ni Cholo ang litrato sa bulsa ng kanyang polo at nahiga sa tabi ni Jackie. Umupo naman si Jackie sa gilid ng kama at nagsimulang lumuha. Yan, kasi yan. Sumunod ang ilang minuto na puno ng katahimikan sa pagitan ng mag-asawa. Nakatulog na si Cholo mula sa kanyang pagkakahiga. Nang mahimasmasan si Jackie, ay dahan-dahan itong lumapit sa asawa. Mahal naman kita eh. Sinusuportahan din kita. Bakit mo ko kailangan lukohin? Bakit kailangan mong gawin sa akin to? Mahinahong sabi ni Jackie. Habang tulog si Cholo. Ilang sandali pa ay naisip ni Jackie na alamin kung sino ang babaeng ipinagpalit sa kanya ng kanyang asawa. Upang hindi magising, ay dahan-dahan niyang hinugot sa bulsa ni Cholo ang litrato. Nang makita ang larawan, ay biglang nagliwanag ang mukha ni Jackie. Unti-unting napalitan ng ngiti ang kanyang pagluha nang makuha niya mula sa bulsa ni Cholo ang sarili niyang picture. Yes! Ganda babae! Biglang bumangon si Cholo at niyakap ng mahigpit si Jackie. Honey naman, ikaw yung babae na tinutukoy ko. Ikaw yung magandang babae sa larawan na sumusuporta sa akin at nagmamahal. Ikaw ang nagsabi sa akin noon na sundin ko ang mga pangarap ko. Ikaw ang unang naniwala sa akin noon na kayang-kaya kong magsulat. At ipinapailala ng litratong yan ang dating ikaw. Paliwanag ni Cholo. Patawarin mo ko, honey. Patawarin mo ko kung napaparusahan kita para lang masunod ang gusto ko. Pangako, simula ngayon ay hindi na kita ibubuli. Basta ipangako mo lang sa akin na hindi mo ko pagpapalit sa kahit na sinong babae, sabi ni Jackie. Naku, kahit ibuli mo pa ako, hindi naman kita ipagpapalit sa iba. Nag-iisa ka lang sa puso ko at mahal na mahal kita, sabi ni Cholo. Maya-maya pa ay may dinukot si Jackie mula sa ilalim ng kama. At honey, ito na pala yung pitaka mo, binabalik ko na sa'yo. Kiss na tayo. Sabi nila ay walang perpektong relasyon dahil wala namang perpektong individual. Pero tila langit ang isang pagsasama kung laging may handang magparaya at umunawa. Tama. Cutie! Diba? Minsan alam mo, okay lang yung nag-iinarte ang isa sa inyo minsan eh, no? Pero pag masyado ng madalas, nakakapikon na rin, nakakairita. At kapag ganyan lagi, talagang minsan si lalaki o kaya si babae mag-iisip ng paraan o dahilan para iwanan ka. Correct. Pero good thing, hindi yun ang naisip ng sino man sa inyong dalawa. Dahil, ang naisip ano nila, ano lang to, yung mga bumps, tampu-tampuan lang correct. to eh. Diba? Ito yung mga pwede pong pag-usapan. Kasi tama. Mga kabisyo, pag meron pong problema, pwede po talagang pag-usapan. Kasi kung laging pasigaw, pabuli, pabalang, wala po natatapos eh. Tama. Tingnan mo, anong ginawang tactic ni Cholo? Mahinahon. Mahinahon pero may impact. O, diba? Nung una, kakala ko kanina, sabi ko, naku, sayang naman yung effort ng pag-iisip nila ng, para maayos sa kanilang problema. Sabi ko, hindi maayos ang problema eh. Kasi parehong mali yung iniisip nila. Sa halip na magparaya na lang yung isa at yung isa magpagpakumbaba. Correct. Hindi ganun yung iniisip nila. Yung iba parang itong si lalaki, kala ko talaga,
umisip. May babae may talaga. babae talaga. At ito naman si babae, akala ko mananatiling ganun ng ugali. Correct, na talaga mataas ang pride. Correct, hindi pala. O, Taktika diba? lang pala ang Kasi lahat. totoo po mga kabisyo eh. In the end, it doesn't matter who says sorry first. 'Di ba? Ang importante is parehas niyo pong gusto na magtagal ang inyong relasyon. Parehas niyo pong gusto na magkasama kayo for the rest of your life. So, mahalaga po talaga na magkaroon ng pag-uunawa. Tama. Dito mo din marirealize na kailangan hindi talaga pwedeng manaig ang pride ng sino mang mag-asawa. Correct. Kasi Diba? yan po yung makakapagpasira ng relasyon. Paano kung nanatiling maigo si lalaki o nanatiling maigo si babae? Tama. Nagko-contest sila doon. Correct. Walang mareresolve ang problema. Wala, pataasan ng ihi. Totoo ang yan. panghi po niyan. Talo si babae Talo yan. si babae. Kahit tumiwari ka yan, hindi mo magagawa Hindi mo yan. magagawa yan. Kahit umakyat ka pa sa poste ng Meralco, hindi pa rin tatas ang ihi mo. Pababa pa rin yan. Kaya walang Correct. rason para magpataasan ng ihi. Yun yung ika nga idiomatic expression. Correct. O diba? pairali ng pride. Pairali ng pride. Pataasan ng pairali ng ego. Tama, hindi ganun mga kaibigan. Kailangan Sabi nga ang talaga- pride, pinanlalabayan, hindi inuugali. Correct. Kailangan po yan na pinag-uusapan. Kailangan po talaga meron pong nagiging humble at tinatanggap na meron siyang pagkakamali. Tama. Kasi kung hindi, kung lagi kayong pasigaw, laging pagalit, laging walang gustong bumaba, good luck. Correct. And ito, reminder din siguro doon sa ilang mga kababaihan o sa ilang mga kababaihan. Okay lang mag-inarte minsan. Cute pa yan eh. Pero pag inaraw-araw mo na Tama. laging ganyan ang ugali mo, nakakaumay ka. Correct, nakakainis na rin. Tama. Kaya Diba? nasa lugar din. Tama. Okay lang magpa-cute. Wag lagi. Tsaka, wala naman talagang taong perfect eh. Tama. Lahat ng tao merong mga imperfections. Correct. Yes. Thank you, May Wagang Burnay. Pakitang story. Correct. Ang mga kwento po na May Wagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like and share ng share para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama. Thank you very much mga kabisyo for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako Ako po si Nicole Yala, At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!